So, welcome back to my YouTube channel. So, hindi naman tayo mag-tutorial ngayon. Lagi na lang ako nabubulol magsalita. Reaction ko lang to about kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla. Kasi, grabe, trending sila simula pa kahapon at hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung pagka-trending nila. Pero, isipin mo yun, buong bansa ang umiiyak ngayon dahil sa love team nila. Ganyan sila kasikat. At kahit ibang bansa, may nakita nga ako sa comment na na Nigeria daw siya. Nang dahil daw sa kanilang dalawa ay naniniwala siya sa forever. So, isipin mo yun, hindi lang Pilipinas, pati ibang bansa talagang na-hurt sa hiwalayan ng Katniel. So, ano nga ba? Kasi 11 years, isipin mo, 11 years, first boyfriend ni Catherine si Daniel, tapos bigla lang maghihiwalay, nag-post pa si Catherine no 7, isipin mo, ilang years lang ang nakalipas. Kailan lang nag-post si Catherine ng 70th anniversary nila, tapos na-grateful siya, masaya siya kay Daniel, tapos ngayon, grateful din naman siya. Yun nga lang, split na sila, diba? Pero, alam mo, hanga ako kay Catherine. Kasi, kahit na, siyempre, alam niya sikat alam niya sikat siya, ganyan-ganyan. Napaka-professional niya. Hindi siya yung, hindi siya yung ibang mga sikat na, na personalidad or even ibang vlogger na, magla-live pa na, sasabihin, yung, paanohin mo yung baho ng tao niya kasi hiwalay na nga kayo. Kumbaga, sasabihin mo lahat ng baho ng ex mo kasi nga break naman na kayo, so wala naman ng pakialaman. Tapos after na ilang mas magbabalikan, di ba? May mga ganong vlogger, may mga ganong ibang iba sa ibang showbiz industry. Pero siya, professional siya kasi hindi siya nagbanggit to sa post niya na kung anong dahilan ng breakup nila. At siya nga pala guys, naawa din naman ako kay Daniel kasi hindi porket naghiwalay silang dalawa, siya na yung si Daniel na dapat yung sisihin. Una sa lahat, hindi kayo close. Pangalawa, hindi kayo pamilya. Even ngayong parents hindi nakialam, 'di ba? Sabi nga ni Carla Estrada, never niya pinakailaman ng buhay ng mga anak niya. So, kayo pa kaya na fans lang naman nilang dalawa, 'di ba? Parang pinapangunahan niyo agad kung anong naging reason na nag-cheat si Daniel, ganyan-ganyan. Wala akong kinakampihan sa kanilang dalawa. Ang sa akin lang, maging pumakit na kayo na hindi porket naghiwalay sila si Daniel na lagi yung may kasalanan o yung mga lalaki na agad yung may kasalanan. Hindi mo kasi sila kilala kumbaga dapat pumagit na kasi hindi mo pa nga alam kung ano yung tunay na rason, lalo't hindi pa sa bibig nila, hindi pa nanggaling sa bibig nila na yun yung dahilan ng paghihiwalay nila, diba? Ang pangit naman nun na kakalat ka ng fake news, gano'n, diba? Tapos, hindi naman pala tunay, diba? Pero, yun nga. Tapos, pero mas naman din talaga ako kay Catherine. Awa ko sa kanya. Kasi, parang, 11 years bilang babae lang. Bilang babae, 11 years first boyfriend, tapos, hihiwalay lang. Parang, ang sakit nun. Sa isang taon nga, 2 taon. Isang taon o 2 taon pa lang kayo, tapos naghiwalay kayo, sobrang sakit. How much more ang 11 years, diba? Sobrang sakit na hindi mo ang professional niya, boy. Hindi mo alam kung paano, kung ako sa sitwasyon, hindi ko alam kung paano ako mag-move on ng gano'n. Nakaka-depress kayo. Hindi lang stress talaga, depress talaga. Nakaka-depress yung ganyang experience. At sobrang proud, ang strong niya. Sobrang strong niya sa 11 years. At kung totoo man yung haka-haka na about kay Daniel, hayaan na lang natin silang dalawa munang mag-move on. Kasi, as a, 'di ba? As a fan, dapat hayaan natin sila na mag-move on sa kanilang dalawa sa bawat career na tinatahak nila or sa bawat buhay na tinatahak nila ngayon. Hindi pa pwedeng mo silang dalawa. So, yun naman. Tsaka, tawag dito?
hindi mo talaga masasabi yung ano, sa loob ng 11 years or kahit ilang years pa, hindi mo masasabi na kayo kayo talaga kahit na matagal na kayo, 'di ba? Wala talaga sa taon, wala sa kahit sa kasal eh. Kahit magpakasal pa kayo, may naghihiwalay, kahit may anak pa kayo, may naghihiwalay eh. Hindi mo talaga masasabi yung ano, yung panahon, 'di ba? Ang dapat lang talagang gawin nyo kung mag-asawa, magjowa kayo, si Lord yung maging center ng relationship nyo, kasi siya lang naman yung makakagawa ng paraan para magkaayos kayo, at siya lang yung makakapagpabago sa bawat tao. So, it's either ang lalaki man yan or ang babae man yan. Si Lord lang makakapagpabago niyan. Hindi ikaw. Hindi ikaw na asawa, hindi ikaw na jowa, hindi ikaw naka-live-in. Kahit na sabihin mo, uy, wag ka naman ganito, baguhin mo naman yung sarili mo para sa akin. Hindi. Hindi mo magagawa yun. Ang makakagawa lang nun si Lord. Opo. Kasi, kung ako ang tatanungin, kahit sa sarili mo lang din, hindi mo rin kayang baguhin yung sarili mo eh. Sa totoo lang, hindi mo kayang baguhin sarili mo. Si Lord lang talaga ang makakapagpabago din sa'yo. Kaya, make sure lang na kung bago pa lang kayo or matagal na kayo, dapat si Lord lang yung maging center ng relationship niyo. Siya lang talaga, simula sa pool. 'Di ba? So, yun lang naman guys. Sana ang ano ko lang, I pray and I hope and pray na sana makapag-move on din silang dalawa sa bawat isa, at makapag-focus sila sa mga career na tinatahak nilang dalawa. At sana kayo din, huwag kayong masyadong huwag kayong, though naiintindihan ko naman na affected kayo, na may nakikita nga sa TikTok umiiyak, fan siya, umiiyak siya, diba? Ako nga na hindi fans, parang affected ako kasi parang, syempre 11 years eh. How much for yung mga fan talaga ng love team na Katniel, ganun. So, yun, kayo din, mag-move forward din kayo, hayaan nyo silang mag-move on, at saka hayaan nyo sila sa healing process, kasi mas mahihirapan silang dalawa kung makikiusyoso kayo at hindi matatapos yung yung issue, kasi parang maaalala nila yung bagay na yun. So, yun lang naman guys. Salamat sa pakikipag-chismis sa akin. Bye!